Ikaw ba ay isang OFW? O ikaw ba ay isang empleyado? Ikaw ba ay isang estudyante? Ikaw ba ay nasa bahay lang? Ikaw ba ay isang retired? Pero gusto mong magkaroon ng extra income? Or hanggang ngayon hindi mo pa naiisip na magkaroon ng sarili mong negosyo? Dahil tandaan natin, sa sariling negosyo, doon natin mararanasan ang time freedom at financial stability, hindi sa pagiging empleyado. Kaya kung empleyado ka ngayon, estudyante ka ngayon, OFW ka ngayon, at syempre, kailangan nating mag-isip na, i-change na natin yung mindset natin from empleyado mindset to negosyante mindset. Kaya kung ikaw ay estudyante, napakaswerte mo. Pag dumaan ito sa FYP mo, ibig sabihin, ngayon pa lang mau-open na yung mind mo na maging negosyante mindset. Hindi na empleyado mindset. Kasi, tingnan nyo, kung ikaw ay isang estudyante at meron kang extra income, diba? Nakakatuwa yun. Nakakatuwa rin sa magulang na hindi 100% na kailangan mo sa school kahit yung pansarili mo, hihingi mo pa sa magulang mo. Kasi kumikita ka na. 'Di ba? Meron akong kwento diyan meron kaming isang business partner na estudyante talaga siya. Yung parents niya ay may kaya naman. Kumbaga may negosyo sila. Pero ang isip niya, alam niyo yung nakakatuwa na itong makukuha kong allowance sa parents ko. Gusto ko may mapaglagyan akong negosyo. Nakikita ako. Ganun dapat. Ganun ang nakaka-admire na mindset ng mga tao. Estudyante pa lang. Meron namang isa na estudyante pa lang talaga siya na pinilit niyang magkaroon din ng sariling negosyo na. So, meron naman na retired na gusto pa rin maghanap ng extra income. Kahit na may ano na siya, pension, 'di ba? Ang maganda doon kasi nag-e-enjoy na siya, kumikita pa siya. Kasi karamihan, kung naalala nyo, yung mga old practices, pag tayo tumanda, nakikita na lang tayo doon sa mga anak. So kung anong ibibigay ng anak sa atin, paano itatrato tayo, wala tayong magagawa. Diba? Pero, kung nag-retire na tayo, tapos kumikita pa rin tayo, na-enjoy pa rin natin ang buhay, nakakagala, kahit saan, diba? Mas masaya yun. Diba? Mas maganda na nakakatulong tayo, hindi lang sa pamilya, kundi pati sa bayan. Kasi kung nagnenegosyo tayo, kung halimbawa, meron kang sariling negosyo, nagbabayad ka ng tax, nakakatulong ka sa bayan. Ano pa? Kung meron kang mga business partners, di ba? Natutulungan din natin sila financially. Di ba? So, kung ikaw ay isang OFW naman, ano ba ang plano mo? Habang buhay ka na lang nasa abroad, malayo sa pamilya, malayo sa mga anak mo, malayo sa magulang mo. Gusto mo na lang mag-ipon. Tapos, pag uwi mo ng Pilipinas, gagastusin mo yung pera. Pag naubos, balik uli. Hanggang kailan, di ba? So, ngayon pa lang, bilang OFW, habang nandyan ka sa abroad, mag-isip na tayo ng negosyo na pwede nating pagkakakitaan kahit nasa abroad. At pwede natin itong gawin online or pwede nating gawing offline. At pwede tayong magnegosyo na partner ang parents, partner ang ibang tao, na anytime uuwi tayo, may negosyo tayong pwedeng galawan na kikita tayo. Hindi tayo mag-aalala na, kasi yung iba, karamihan sa mga OFW, ang naririnig ko, nababasa ko sinasabi nila, gusto ko na sanang umuwi Kaya lang pag umuwi ako, walang trabaho, walang pera, ang dami kong gastusin, di ba? Pero guys, kung
nasa isip nyo na, change nyo na yung mindset nyo from empleyado to negosyante mindset. Hindi kayo matatakot na umuwi eh. Bakit? Kasi may negosyo kang hahawakan. May negosyo kang paaandarin. At siguradong kikita ka, di ba? O, ito naman, yung isang empleyado. May naririnig ako. Naku, pagod na ako. Wala na akong time dyan sa negosyo. Kaya ang tanong ko, gusto mo ba na habang buhay ka dyan? Nagtatrabaho ka. May amo ka. Ayaw mo ba na ikaw ang amo ng sarili mo? Ayaw mo ba na gusto mong magpahinga anytime? Pwede. Ayaw mo ba na gusto mong gumala kahit saan? Anytime? Pwede. What if, sabi nung isa, ay, ayoko nang yumaman. Okay na ako dito kahit na wala akong pera. Hindi ako mayaman. Basta may trabaho. Ang tanong ko, hanggang kailan ka magtatrabaho? Hanggang retirement age. What if, hindi natin masabi, bigla kang nawalan ng trabaho? What if, dumating yung time na hindi ka na pwedeng magtrabaho? Yung naipon mo ba? Sapat na panggastos ng buhay nyo or ng mga taong umaasa sa'yo? So gusto kong sabihin sa inyo na huwag natin lagyan ng limit yung possibilities na uunlad tayo. Possibilities na magbabago yung buhay natin financially. Possibilities na umangat ang buhay natin. Huwag nating bigyan ng hadlang yung ating limitation. Wala tayong limitation kung tutuusin eh. Yung sabi nga ng isang writer, the universe is always ready to give. Ang problema lang, hindi tayo good receiver. Diba? Kahit nandyan na, binibigay na sa atin yung opportunity, pero umaayaw tayo, diba? So, ano yung point ko dito? Bawat isa sa atin, wag na nating isipin lagi yung maging empleyado. Isipin natin yung maging financially stable, may time freedom, na masaya, healthy. Diba? Hindi tayo healthy kapag nai-stress tayo eh. Diba? Yung nai-stress ka sa trabaho mo, nai-stress ka sa biyahe, nai-stress ka sa financial, diba? Hindi healthy yun, guys. Kahit pa sabihin natin, ang dami-dami nating iniinom na vitamins. Pero ang totoo, hindi tayo healthy. Kasi punong-puno tayo ng stress eh. Anong makapagbibigay sa atin ng time freedom at saka financial freedom? Siyempre, ang pagkakaroon ng sariling negosyo. Ikaw ang boss ng sarili mo. At siyempre, pinag-aaralan yon. Pero kung gusto nyo ng negosyong may sistema na, kumbaga nakalatag na, sasakay ka na lang at paaanda rin. May sistema na. Dito na kayo sa sinasabi kong negosyo. Ang franchising business. Food business. Bakit walang talo sa foods? Bukod sa madaling ibenta. Bakit madaling ibenta? Lahat ng tao kumakain eh. Wala kang talo. Kaya lang yung iba, natatalo kapag foods ang kanilang negosyo. Kulang yun sa strategies. Pero dito sa company natin, nakalatag na yung strategies. Susundin na lang natin at may pattern na tayo. Kaya everyone, kung gusto nyong magkaroon ng sariling negosyo, change your mindset from empleyado mindset to negosyante mindset. And I welcome you. Welcome to the good life. Comment down if you are interested. And follow me on my social media like Facebook. I will put the link in the description or in the comment section below. Thank you and God bless everyone.